Hello mga amigo, mga amiga, gwapo-gwapa. Andito ngayon ako sa sa 1:1:5. Papasahin ko to para sa ating lahat. 1:1:5. Ang title na, salamat muna ako sa Panginoon at syempre sa aking Holy Spirit at binigay niya to sa akin ngayon. Napagtagumpayan natin ang sanlibutan. Ito yung pamagat. Inaaring mga anak ng Diyos ang sumasampalatayang si Jesus ang Mesiyas. At sino mang umiibig sa Ama ay umiibig din sa mga anak. Sa mga anak nakasulat dito, ito ang palatandaang iniibig natin ang mga anak ng Diyos kapag iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos. Tinutupad sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay yaong tumutupad ng kanyang mga utos. At hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos sapagkat napagtagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Sino ang makapagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalatayang si Jesus ang anak ng Diyos. Ang patotoo tungkol kay Hesukristo. Si Hesukristo ang naparito sa sanlibutan, binautismuhan sa tubig at nagbubuot ng kanyang dugo sa kanyang kabantayan. Hindi lamang binautismuhan sa tubig kundi nagbubuo pa ng kanyang dugo. Ang Espiritu ang nagpapatotoo tungkol dito sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Tatlo ang nagpatotoo, ang Espiritu, ang tubig at ang dugo. At nagkakaisa ang tatlong ito. Tinanggap natin ang patotoo ng tao, ngunit lalong matibay ang patotoo ng Diyos at iyon ang patotoo ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Ang sinumang nananalig sa anak ng Diyos ay naniniwala sa patotoong ito. Ngunit ang ayaw maniwala sa Diyos ay ginagawang sinungaling ang Diyos, sapagkat hindi siya naniniwala sa patotoo nito tungkol sa kanyang anak. At ito ang patotoo. Ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan at ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Ang pinanahanan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan, ngunit wala nito ang hindi pinanahanan ng anak ng Diyos. Ang hindi pinanahanan ay wala nito ang buhay na walang hanggan. Sinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong nananalig sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Totoo yan. Anak ng Diyos na may buhay na walang hanggan, hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa Kanya. Sapagkat alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin na naaayon sa kanyang kalooban. Yamang alam nating dinirinig nga niya, tayo alam din nating ibinibigay niya ang hinihiling natin sa kanya. Kung makita ninuman na ang kanyang kapatid ay gumagawa ng kasalanan, di hahantong sa kamatayang espiritual. Panalangin niya ang kapatid na iyon at ito'y bibigyan ng bagong buhay. Di ba? Totoo. Panalangin natin ating mga kapatid. Saan na ba yun? Bugang. At ito'y bibigyan ng bagong buhay. Totoo talaga. Ito'y para sa mga kapatid na ang kasalanan ay hindi hantong sa kanyang espiritual. Sa kamatayang espiritual. May kasalanang hantong sa kamatayang espiritual. Ang hindi ko sinasabing idalangin ninyo ang sino mang gumagawa nito.
ang lahat ay gawaing di matuwid ay kasalanan, ngunit may kasalanang hindi hantong sa kamatayang espiritual. Alam nating ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat iniingatan sila ni Jesucristo at hindi sila maaring anhin ng dyablo. Narinig niyo yun? Alam nating tayo ay anak ng Diyos at ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng dyablo. At nalalaman nating naparito ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. At tayo'y nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyusan. Mula pa sa simula, lumayo na tayo sa mga Diyos-Diyusan. Tingnan mo dito sa Alam nating tayo'y anak ng Diyos at ng buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng dyablo. Tandaan natin yun, ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng dyablo. Kaya lumayo tayo sa mga Diyos-Diyusan. Nakalagay dito. Sana ba ako? At tayo nasa tunay na Diyos na kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. O, tingnan mo, nakasulat pa dito. Alam nating ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat iniingatan sila ni Jesus. Iniingatan. At hindi sila maaring anhin ng dyablo. Hindi daw sila maaring anhin ng dyablo. Pag pinahintulutan ng Panginoong Hesus na subukin ka ng dyablo, katulad ni Job, di ba? Pinahintulutan. Kaya yun ang nangyari sa istorya ni Job dahil pinahintulutan yun ng Panginoon. Dahil nga sa sobrang laki ng inggit ng dyablo sa Panginoon, dahil sa katapatan ni Job sa Panginoon, kaya pinagbigyan siya ng Panginoon na subukin si Job. Diba? Yun ang istorya ni Job. Totoo. Nangyayari yun kasi pinahintulutan ng Panginoon. Pero hindi pinahintulutan ng Panginoon na mamatay o patayin si Job hanggang sa pagsubok lamang. Kinuha nga yung lahat ng pamilya niya, pati ari-arian, dahil pinahintulutan siya. Sana huwag mangyari sa atin yun. Ang lahat ng gawaing di matuwid ay kasalanan. O, tandaan natin, ang lahat ng gawaing di matuwid ay kasalanan. Ngunit may kasalanang hindi hantong sa kamatayang espiritual. May kasalanang hindi hantong sa hindi hantong sa kamatayang espiritual. Hindi hahantong sa kamatayang espiritual. May kasalanang hahantong sa kamatayang espiritual at hindi ko sinasabing idalangin ninyo ang sinumang gumagawa nito. Kamatayang espiritual at hindi ko sinasabing idalangin ninyo ang sinumang gumagawa nito. Huwag daw idalangin. Sinumang, hindi. Asan ba ako? Hindi ko sinasabing idalangin ninyo ang sino mang gumagawa nito. Huwag nyo, hindi daw sinasabi ang lahat. Ngunit may kasalanang hindi hantong sa kamatayang espiritual. Kasi mababol yung mga kasalanan. Hindi, kasi yung mga kasalanang mga malalalim, mga malulupit yung nangangalunya, yung mga gumagawa ng malalalim na kasalanan, yung pumapatay, yun, talagang may kaparusahan na yun, may nakahanda na doong kaparusahan. Ipinalangin niya ang kapatid na iyon at ito'y bibigyan ng bagong buhay. Ito'y para sa mga kapatid na makasalanan
ay hindi hantong sa kamatayang espiritual. Yun ang pwede nating ipanalangin. Pero yung mga umahantong na sa kamatayang espiritual ay wala na. Hindi na dapat yun ipanalangin. Kasi nga naman malalim na yung kasalanang nagawa. At may kasalanang hindi hantong sa spiritual. Yung mga light na kasalanan, yung mga ano lang, ano naman dito, basahin nyo to, nuwain natin to. Oh, may kasalanang hahantong sa kamatayang espiritual kasi nga malalim na yung pagkagawa ng pagkakamali, pagkakasala. Kung makita ni naman na ang kanyang kapatid ay gumagawa ng kasalanang di hantong sa kamatayang espiritual, ipanalangin. Yun, panalangin. Pero wala na tayong magagawa doon sa humantong ang kasalanan sa kamatayang espiritual dahil hindi pinahintulutang ipanalangin yung mga ganong gawain. Yaman, alam nating dinirinig nga niya at tayo, alam din nating ibinibigay niya. Pag dinirinig tayo, ibinibigay niya talaga yung anong mga kahilingan natin. Kung kalooban talaga tayo ng Panginoon. Hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa Kanya sapagkat alam nating ibibigay niya sa anumang hingin natin. Na ayon sa Kanyang kalooban. O, diba? Na ayon sa Kanyang kalooban. Mga sinabi ko na to, yung iba, nandito pala, oh. Hindi mo akalain yung mga sinasabi kong ibang mga nandito. Kaya sa umpisa ko lang mga verse dati. Nababasa ko talaga dito sa pati ako na amazed. Ay, nandito pala yung mga pinagsasabi ko. Akala ko wala. Totoo pa lang nandito. Nandito talaga ang mga yung mga sinasabi ko. At ito ang patutuong ipinagkaloob sa atin ng Diyos, ang buhay na walang hanggan, at ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng Kanyang anak. O, anak niya si Jesucristo Jesus. Makakamtan talaga natin yan kung talagang tatanggapin natin siya. Buhay na walang hanggan, di ba? Yan ang biyaya niya sa ating lahat. Ang sinumang nananalig sa anak ng Diyos ay naniniwala sa patutuong ito. Ngunit ang ayaw maniwala sa Diyos ay ginagawang sinungaling ang Diyos. Totoo. Tatlo ang nagpatotoo, ang dugo, tubig, at ang espiritu. Hindi pa kayo naniniwala na si Jesus ang nagbubuo ng dugo, bininyagan sa tubig, at yung espiritu? Tatlo ang nagpapatibay na si Jesucristo ay anak ng Diyos. Liwanag naman eh. At siya ang tumbos sa ating mga kasalanan. Tungkol dito sapagkat saan na ba ako? Sino ang makapagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalatayang si Jesus ang anak ng Diyos. Totoo namang si Jesucristo ang anak ng Diyos. Dahil ang hindi naniniwala na ang Diyos Ama at si Jesucristo ay iisa, ayun ang mga taong anti-Kristo. Di ba? Gusto mo bang tawagin ka ng anti-Kristo? Kasi hindi ka naniniwala na si Jesus ay anak ng Panginoong Diyos, na nabubuhay, naging tao. Kung hindi ka naniniwala, ikaw nga ang anti-Kristo. Nakasulat yan dito, ha. Nakasulat talaga yan. Hindi ko yan gawa-gawa. Nakasulat lahat yan dito. Malinaw na malinaw yung mga nakasulat dito. Kaya sana paniwalaan natin. Ay, nag-react yung Holy Spirit ko tuloy. Yung mga malinaw naman talaga, kahit basahin mo. Binigay ito sa kanila noon, mga apostol. Ngayon, ang mga bulaang guro naman ang nagpapakalat na walang Diyos. Mga bulaang guro yun. At magiging anti-Kristo tayo kung hindi tayo maniniwala. Yun, nakasulat talaga yan dito.
Pag inibig natin ang Panginoon, di mamahalin niya rin tayo, gagabayan niya tayo. Lahat ng gusto natin at sa atin talaga siya. Nakasulat dito yung ang pananahanan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan, ngunit wala nito ang hindi pinanahanan ng anak ng Diyos. Yung hindi pinanahanan ng anak ng Diyos, talagang wala sa kanya. Kasi hindi niya tinanggap Dapat tatanggapin natin bawat isa sa atin. Dahil yung Espiritu ng Panginoon, yun yung maggagabay sa atin. Pag tinanggap na natin, magkakaroon tayo ng buhay na Espiritu. At tayo yun. Ang Espiritong sa atin at tayo ang buhay. Di? Buhay na Espiritu, di ba? Kasi nga sa atin yung Espiritu. At maging buhay. Tuturo niya sa atin yung tamang lalakaran natin kung tayo susunod. Ang Espiritu tagapagturo, si Jesus ang sumasa atin. Ang Panginoong Diyos Ama ang ating pinapanalanginan. Kung hindi kayo naliliniwan, basahin nyo ang Bible para maliwanag na maunawaan ninyo ng husto. Dahil nandito ang mga patotoo tungkol sa Panginoon. Kung hindi tayo naniniwala, ang Diyos Ama ay hindi natin nakikita, pero kawangis natin yung kanyang anak. Kanyang anak na naging tao na si Jesucristo ang ating kawangis. At magniningning tayong lahat sa pamamagitan niya. At siya ang pamagitan sa atin bago tayo makapasok sa kaharian ng Panginoon. Hindi tayo makapasok kung wala ang tagapamagitan sa atin. Ating tatandaan yan. At tandaan natin yung mga tuntunin para sa ating lahat dahil yun naman ay para sa atin. Sa ikatutuwid nating lahat, hindi sa ikakapahamak. Wala namang amang gusto kang ipahamak. Walang magulang na gusto kang ipahamak. Ang gusto ng magulang, maging matuwid ang pamumuhay mo. Sino bang ama? Yung mga amang ganon, yun yung mga nasasakupan na ng mga ng dyablo. Yun yung mga na yung hindi na sumusunod. Masakit man pakinggan, pero totoo. Totoo. Wala na yun silang mga takot Walang takot sa kadiliman, walang takot. Dapat tayong matakot sa dapat tayong magbago, magsisi. Nandito naman yan magsisi tayo, ibigin natin ang ating kapwa, mag-ibigan tayong lahat. Ito yung mga katuruan na totoo na binigay sa atin. Nakarating ako dito kasi binigay ito sa akin. Sa 1 Juan 5, buong 5 ang binasa ko. 1 Juan 5 ang binasa ko. Kahapon yung sa ikalawang sulat ni Juan. Inaaring mga anak ng Diyos ang sumasampalatayang si Jesus ang Mesiyas. Mga anak tayo ng Diyos kung naniniwala tayo at sumasampalataya na si Jesus ang Mesiyas. Ang ating tagapagligtas, ang ating Diyos, kung ano man yung tawag natin, Mesiyas, Diyos, siya. Yan, tatandaan natin. Yung hindi naniniwala ay talagang wala tayong magagawa dahil may kanya-kanya tayong gusto. May kanya-kanya tayong kagustuhan. Nag-react yung Holy Spirit ko. Kaya nga binigyan tayo ng kalayaan ng Panginoon kung anong pipiliin natin. Malaya tayong pumili kung anong gusto natin. Sobrang bigay niya sa atin. Mapagbigay ang Panginoon. Hindi siya mapagparaya at mapagmahal. Hindi siya sa atin. Yan ang kaugalan ng Panginoon. At hindi rin siya nanunukso, hindi rin siya tumutukso.
Marami akong na-receive na mensahe. Ito siguro yung mga mensahe binigay sa akin kanina habang nagpapahinga ako. Daming mensahe. Tapos may pinakita sa akin mga ulap, tapos nag-zoom. Kanina pa rin, kasabay nung tapos itong mga mensahe binigay sa akin. Yun lang yung mga ulap nakakita ko pag bilog-bilog, tapos yun ang pinakita sa akin. Tapos yung mga mensahe. At ito ang binigay sa akin. Yun na dito sa 5. Ito sa 5. Tapos yung tainga ko parang ba't ganito yung tainga ko. Tapos nakalagay, prepare. Ito pala ito bibigay niya sa akin ngayon. Kaya ito na ang binigay sa akin. Kaya binasa ko sa inyo. Pinarating ko sa inyo. At kung naliwanagan kayo, mabuti. Kung hindi naman, basahin nyo at isa puso at unawain ninyo para malaman natin. At ito, yung mga sinasabi kong iba nandito. Kaya minsan natutuwa ako kasi totoo pala na nandito yung mga iba pang binanggit ko dati, tapos nandito ang iba. Sa iba-ibang nga lang makikita, sa iba-ibang makikita yung mga pinagsasabi ko, yung iba, sa iba-ibang apostol. Ito ngayon kay Juan, nakikita ko. Kaya kung tayo naghanap yung mga sinasabi ni kong iba dati, tapos hinahanap pa nila, ayun, mahirapan nga, lalo na pero yung pag mga expert, alam na kaagad. Kasi alam nila kung saan nila hahanapin yung mga word na yun, dahil kumbaga sa memorize na to ang Bible halos. Sa sobrang tagal na nilang nagbabasa nito. Tapos marami pa palang hindi na ihayag, hindi na pa natutuklasan yung mga salitang noon pa. Noon pa tong mga salita na to, nag-react pa tong Holy Spirit ko. Mga noon pa nga. Tapos kasi nagkalat, hindi nga naman yung kabuuan nito, hindi ito yung sunod-sunod na totoong binigay sa kanila noon. Iba-iba. Sunod-sunod, hindi kaya yung iba pag nangangaral at ayaw ng Panginoon yung nangangaral na iba-iba ang gusto niya pare-parehas yung pinapangaral para yung mga tao hindi malilito ang mga tao kung ano yung ipinapangaral sa buong linggo. Yun ang ipangaral sa lahat ng tao, hindi yung paiba-iba, yung may kanya-kanyang idea. Para ang tao isa-isa lang, lahat para pantay-pantay ang maririnig at mauunawaan, hindi yung iba-iba. Ayaw ng Panginoon ng ganun at nagkakawatak-watak tayo. Ayaw niya yun. Gusto niya yung kung ano yung turo, yun ang turo sa lahat-lahat. Diba? Para lahat tayo magkakaisa. Hindi yung may kanya-kanya tayong kagustuhan, tapos hindi naman yun ang ibinigay ng Panginoon para sa atin. Sa ganong lugar, hindi yun ang ibinigay. Pag binigyan tayo ng mensahe, yun ang ipapalaganap natin para lahat tayo marinig na at pantay-pantay ang lahat tayo nakakaunawa, lahat tayo nakakarinig na yun ang mensahe halimbawa sa araw na to, sa linggong ito, ganon. Kasi ayaw ng Panginoon na magkakaiba-iba. Gusto niya para tayo magkaisa. Di tayo magkakaisa kung iba-iba. May kanya-kanyang gusto. Kaya yung inutos ng Panginoon, yun ang ating susundin. Kung tinawag ka ng Panginoon, mas mabuti. Madami ang tinawag ng Panginoon. Huwag lang tayong magpapadikta sa ating mga isipan. Ang magpadikta tayo sa Panginoon, dahil ang Panginoon ang ating sinusunod, kaya ang Panginoon ang ating susundin, hindi ang ating sariling budhi.
Ayaw ng Panginoon ng ganon. Paano tayo magkakaisa kung kanya-kanya tayo ng tinuturo? Hindi nga tayo magkakaisa. Hindi magkakaisa ang buong mundo kung iba-iba ang tinuturo. Sa Kristiyano man yan, o ano man tawag dyan, o Roman Catholic, may nakita ko Roman Catholic o Kristiyano, isa lang naman tayong lahat. Kung ano man yung mga lahi natin, iisa lang ang katuruan ng Panginoon, hindi madami. Yun nga lang, mayroon siyang binabaybay na mga lugar dahil hindi pa yun nakarating doon ang mga mensahe ng Panginoon at iba rin yung mga katuruan doon. Kaya nga, binibigyan niya kung saang mga lugar dapat ipadala yung mga ganong mensahe. Sa 7 iglesia, nandun yun sa pahayag, Revelation, ipadala sa 7 iglesia para lahat nakakarinig. Kawawa yung mga ibang bayan na hindi nakapakinig ng aral ng Panginoon dahil mapapalalo silang husto. Hindi sila mabiyayaan ng tamang kautusan ng Panginoon na binigay sa atin. Hindi talaga sila mabibiyayaan dahil kumbaga sa klase may iwanan. Sana, kaya nga gusto ng Panginoon, ipakalat natin ang salita ng Panginoon sa buong mundo. Kung sinong may kakayahang gumawa nun, gawin nila. At huwag tayong mag-uunahan, nag-react yung Holy Spirit ko. Ang dami. Huwag tayong magpaligsahan. Ito naman ay para sa ating lahat. Kaya huwag tayong mag-uunahan, lahat i-share natin lahat para pantay-pantay ang ating kung ano yung napakinggan natin galing sa Panginoon, i-share natin sa lahat. Wala namang yan para hindi tayo magkakagulo-gulo. Ito'y lahat para sa atin. Isa lang tayong lahat, Kristiyano, kung ano man tawag sa atin, Katoliko o isa lang. Kristiyano lang, wala namang ibang ng Panginoon. Kanyang iglesia lang, Iglesia ng tao, iglesia ni hindi, iglesia ng Panginoon. Yun ang itinatayo ng Panginoon, hindi yung iglesia ng tao, hindi ng mga kung ano-anong katawagan dyan, hindi, isa lang. Kaya ang mga tao nalilito kasi iba-iba ang nila. Ayaw nilang sumunod, di hayaan mo. Wala naman tayong magagawa. Dahil nga naman, sa relihiyon, kumikita nga naman dahil sa pera. Marami ang kumikita noon pa man dahil kasi matagal na itong nag-umpisa. Noon pa to, hanggang ngayon, wala namang tinurong magtayo ka ng ganong mga Isa lang ang iglesia ng Panginoon. Ang kanyang mga Kristiyano. Lahat tayo Kristiyano. Anong mang lahi natin, Kristiyano tayong lahat. Wala siyang sinabing kahit Muslim ka, kahit Kristiyano pa rin tayong lahat. Ayan yung mga ibang lahi. Hindi tuloy naniniwala na si Kristo ay naging tao at ang Diyos Ama at si Kristo ay isa. Kasi iba-iba ang paniwala, iba-iba ang katuruan. Kung isa lang yung katuruan ay mas maganda. Magkakaunawaan tayong lahat dahil nga sa katuruan, dahil nga sa mga may kanya-kanya tayong gusto. May mga budhi natin ang ating sinusunod, hindi yung gusto ng Panginoon na lumikha sa atin. Tandaan natin, ang lumikha sa atin ang Panginoon. Hindi naman ang lumikha sa atin ang science. Ang science ng Panginoon, hindi yung science ng tao. At kaya nga tandang-tanda niya ang lahat ng yung mga sa kanya. Tandang-tanda niya dahil sa kanyang kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng tao ay may hangganan. May hangganan ang kapangyarihan ng tao, ang karunungan ng tao. Kung hindi yan binigay ng Panginoon sa iyo, ang karunungan mo,
Tsak yun. Bibigyan ka may hangganan. Hindi mo makamit yung pinakamimithi mong gusto. Kahit gaano pa kadami ng perang mo, hindi mo ma-perfect dahil nga may hangganan ang binigay ng Panginoon sa mga tao, sa atin. At kanya-kanya ang kanyang kaloob. Kanya-kanya ang kaloob ng bawat isa sa atin. Para hindi tayo mag-inggitan. Bakit ba nag-iinggitan? Dahil sa yaman, dahil sa pera. Nag-iinggitan tayo sa sa pwestong tumaas ng hanggang mayroon pa namang mensahe dyan sa ang Panginoon. Kahit gaano ka kataas, gaano kasing taas ka pa ng bituin o kasing taas ka pa ng bahay ng agila, ibabagsak ka niya. Hihilahin ka niyang pababa. Ibabagsak ka niya. Yan ang niya. Dahil ayaw niya tayong mapalalo. Ayaw niya tayong mapalalo. Tayong lahat. Kasi sa sobra ng taas ng ating mga ambisyon, gustong maging number 1, ay ang number 1 lang naman ang Panginoon, di ba? Ang Panginoon lang ang number 1 at tunay na makapangyarihan, dakila at banal. Banal ang ating Panginoon. Ikaw, banal ka ba? Pwede tayong maging banal kung susundin natin ang mga kautusan ng Panginoon at maging sumunod tayo sa lahat ng tuntunin niya. At paging katulad natin siya, katulad tayo niya sa kanya, magiging banal tayong lahat kung susundin natin ang kanyang tuntunin. At iisa na nga tayong lahat. Ang isa naging madami, parang clone. Parang cellphone, nagko-clone, di ba? Kahit kaano kadami kang cellphone collection, pwede ring i-clone yan. Katulad din ng tao. Ganyan din. Mas marunong pa ba tayo sa Panginoon? Ang Panginoon ang lumikha sa atin. Huwag tayong magmataas dahil ang Panginoon ang kayang magpababa sa bawat isa sa atin. Kahit gaano na tayo kataas. Tandaan natin yan, ang Panginoon lang ang tunay na may makapangyarihan sa lahat. Magpakailanman. Infinity. Ang Panginoon lang. Kaya, walang pwedeng magmalaki sa Kanya. At walang pwedeng humalili sa Kanya. Ang Panginoon lamang. Kahit tayong mga tao, hindi tayo pwedeng, wala tayong kakayahan. Kung hindi niya tayo bibigyan ng katalinuhan, wala talaga. Ibabagsak niya pa nga pag naging palalo na tayo, di ba? Ibabagsak na tayo. Kaya pantay-pantay ang dapat turingan natin sa isa't isa dahil yan ang gusto niya sa atin, bawat isa sa atin. Yun lang. Salamat sa inyo mga gwapo-gwapa, migo-miga. Salamat sa inyong pakikinig. Kung kayo nakikinig at kung hindi naman, wala na akong magagawa. Ito yung binigay sa akin. Napapunta na ako sa sa malayo. Salamat ulit kung kayo nakikinig at sana magkaisa tayong lahat sa layunin ng Panginoon para sa ating lahat. At huwag nating pairalin ng ating mga ego, mga pride. Dahil tayo ay sa Panginoon lahat. Kung hindi tayo naniniwala sa Panginoon, hindi tayo sa Kanya. Di ba? Malinaw naman nakasulat dito. malinaw nakasulat dito. Nasa sa atin pa rin ang pagpili. Hindi niya pahintulutan na mapahamak ang mga nasa sa Kanya. Hindi niya pinapahintulutan. Pero lang pag gusto talaga ng kanyang kalaban, gusto ko yan siya subukin. Gusto ko yan siya, tingnan natin kung hanggang saan niya kayang di ba? Tingnan mo si Job, di ba? Ganun ang tatag ni Job. Ang mga halimbawang binigay sa akin ng Panginoon. Si Job, si Daniel, at marami pang iba. Pero yan talaga yung binigay niya sa akin. Una, si Job.
yung sa Ezekiel. Sunod yun. Yung mga nasa pahayag, nandoon din sa mga, nakakalat din yung mga meaning doon sa sa iba-ibang mga niya, mga tinawag dati. Nandoon. Kaya, abangan natin kung meron pang mensahe ang Panginoon ibibigay sa atin. Yun lang, sa ulitin. Bakit kaya gustong-gusto nilang malaman? Marami pala ang nag-aano sa akin. Ang tawag dito? Tiguang na ko. Ayaw ko nga ipaalam eh. Dahil matanda na ako. 2 years na lang, maging senior citizen na ako. Malapit na akong gumraduate. Oo nga, 2 years na lang, maging senior citizen na ako. Sana magampanan ko pa ang lahat ng ibibigay sa akin ng Panginoon dahil hindi ko alam hanggang kailan ang buhay ko. kaya tinutupad ko yung pinaparating niya sa akin. Salamat sa inyo na naiiyak ako kasi malapit na akong graduate sa buhay ko na sasahod na ako. Ay, ewan ko lang kung sasahod ako kasi hindi naman ako naka-registered. Hindi ako naka-rehistro sa pagka senior, 2 years pa. 2 years more para mag-graduate na ako. Double graduation ka na to. Oo nga, totoo lang. 2 taon na lang para maging gagraduate na ako bilang teenager. Bilang teenager. Pero hindi, na ako eh. Ayoko magkwento sa aking nakaraan. Kasi sinabi ko na yun dati. Sinabi ko na ang aking mga nakaraan dati. Pero marami pa akong hindi sinabi. Pero hanggang doon na lang. Hanggang doon na lamang para dahil mahirap na gagawin ninyo ng marami nang gumagawa ng storytelling ko. Hindi man kompleto. Hindi kompleto. Kasi hindi ko lahat. Yung iba, halos naman. Pero yung iba, hindi ko lahat. Pero totoo, kung ano yung nakalagay dyan, pangalan ko sa yan at yan ay ako.